next week kasi, no, ang pang-umaga ng impeachment, may mga other ways pa bang iniisip ang mga senador, katulad po ninyo, para mas mapabilis po ang impeachment process? Well, it's an impeachment kasi number one, gusto natin bilisan, di ba? Pero kailangan we also have to be careful. Baka may mga mamiss tayo, mga pieces of evidence na pagpresenta o hindi ma-explica ng maayos. Diba? Kailangan talagang pag-aralan mabuti. Hindi kasi basta-basta rin naman na basta presenta ng ebidensya, yun na yun. Other ways, nakikita ko siguro yung prosecution, defense, pero meron kasi yung mga kasamahan namin sa senator judges, parang kailangan pa bang lecturean natin yung mga lawyers, yung mga prosecution, di ba? We waste time na kasi may punto. Kung mali, di punahin mo na lang, di ba? O mali yun. Kaso kung lecturean mo pa ng Law 101, parang napapalayo. Diba? Dapat yung puntuhin na lang, yung tungkol sa ebidensya, tungkol doon sa testimonya. Pero kung babalikan mo pa yung mga sa law school, ganito yung mga pinag-aralan, mga wala kayong pinag-aralan, hindi relevant doon sa issue eh. Kaya doon tumatagal eh. Okay, last one question, guys. Ay, sir, ano pong inaasahan nyo sa darating na SONA? Yung what do you want to hear from the President po? Report siguro, mga sinabi ng Pangulo about sa corruption. I think they're doing something about it because what I have heard, isa-isa na nga ang pinagpapile ng kaso, hindi lang sa kaalaman natin, pero ayun na nga, nagsalita na si Ombudsman, may ilan sa DOJ din. Hindi natin alam, meron na pala mga pinapile ng kaso. Tapos pinag-restitute. Tapos I think marami ng I don't know kung magkano na nakukuha ng nakaklaim ng gobyerno, pero kasi may mga balita ako na merong ilan ang involved, 1 billion ang hinihingi ng DOJ restitution ng Ombudsman, yung isa kalahating billion. So parang I don't know kung magkano na, pero so far ayon sa balita parang several billions na yun kanilang nakukuha para sa restitution. Sir, saan yung BRC, yung flood control? Kailan kaya kayo makakapag-imbestiga nun? Well, after ng SONA, then sa umaga doon ibubuin yung mga membership, di ba? Kaya nga, yung sinasabi ko na minamadali nila, paano naman mamadaliin? Hindi naman ito basta-basta. It's a very powerful committee. Kailangan ko ng vice chairman at saka yung mga members, di ba? Di ba, yung mga nagmamadali, meron ho talaga tayo. I'm telling you, meron tayong flood control. Hindi ho tayo umiiwas. We will conduct an inquiry. I promise you. So, yung flood control na yan. Kaya, ang hinihiling ko lang, buuin ho muna natin. Kasi yun naman ho yung tamang proseso. Buuin natin yung committee na yan. Hindi naman basta-basta. Bakit yung ibang mga committee naghihiring na? Wala pa nga nasusumiti sa akin yung mga members nila eh, di ba? Kailangan ko ng mga pangalan ng mga members ng committee. Thank you po, sir.